Kumikislap ang mga ilaw ng kamera na parang mga artipisyal na bituin. Ang bulungan ng mga importanteng tao na sinabayan ng mahinang tunog ng champagne flute na nag-uumpugan ng nagsilbing musika sa loob ng Grand Ballroom ng isang five-star hotel sa puso ng Bonifacio Global City. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Adrian Reyes. Matikas sa kanyang Tom Ford suit, perpekto ang pagkakaayos ng buhok at may ngiti sa labi na sanay nang humarap sa publiko. Siya ang CEO ng Reyes Development Corporation, isang pangalan na kasing tayog ng mga gusaling itinatayo nila. Sa edad na 38, nasa tuktok siya ng kanyang mundo. Ang gabing iyon ay para sa kanya ang paglulunsad ng kanilang pinakabagong eco-luxury condominium, ang The Verdant Spire. Ang aming kumpanya ay hindi lamang nagtatayo ng mga istruktura. Panimula ni Adrian, sa kanyang talumpati, ang boses niya ay malakas at puno ng kumpiyansa, umaalingaw-ngaw sa mamahaling sound system. Nagtatayo kami ng mga pangarap at higit sa lahat naniniwala kami sa responsibilidad sa ating komunidad. Habang nagsasalita siya ng mga salitang paulit-ulit na niyang binitawan, sa harap ng media, gumala ang kanyang mga mata sa mga taong nakikinig. Mga politiko, kapwa negosyante, mga socialite na nagkikinangan sa alahas. Ngunit sa isang iglap, sa gilid ng kanyang paningin, may isang pamilyar na anino na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang babae, nakasuot ng itim na uniforme ng catering staff. Maikli ang buhok na hanggang balikat abala sa pagliligpit ng mga basyo ng baso sa isang tray. Simple, walang kolorete sa muka at bahagyang nakayuko na para bang ayaw mapansin. Ngunit para kay Adrian, ang babaeng yon ay mas nagniningning pa kaysa sa pinakamahal na chandelier sa silid. Liza, 6 na taon. 6 na taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang mukha nito. At ngayon, narito siya sa event niya nagtatrabaho bilang isang serbidora. Nanuyo ang lalamunan ni Adrian. Bigla niyang nakalimutan ang kasunod na linya ng kanyang talumpati. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Napansin ito ng kanyang PR manager na mabilis na nag-signal sa kanya. At, mabilis na bumalik sa katinuan si Adrian, pilit ng ngumiti. Bilang patunay sa aming dedikasyon, ipinagmamalaki naming i-anunsyo ang donasyon na 10 milyong piso para sa pagpapatayo ng mga pabahay para sa mga nasalanta ng huling bagyo. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit ang mga palakpak ay parang ugong na lamang sa tainga ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng patuloy sa kanyang ginagawa. Hindi man lang siya tinitingnan. Para siyang multo mula sa nakaraan, isang paalala ng buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Pagkatapos ng talumpati, mabilis siyang binati ng mga tao. Congratulations, Adrian. Brilliant project. Ngumingiti siya, nakikipagkamay, tumatango. Ngunit ang isip niya ay nasa iisang tao lamang. Ipinasa niya ang mikropono sa host at bumaba ng entablado, gumagawa ng dahilan para makalayo sa mga bumabati. Hinanap niya si Liza. Nakita niya itong papasok sa isang pinto na may nakasulat na staff only. Sinundan niya ito. Ang makintab niyang sapatos na gawa sa Italianong katad ay tila hindi bagay sa maruming pasilyo sa likod ng ballroom. Amoy luto at pawis. Liza tawag niya. Huminto ang babae sa paglalakad, nakatalikod pa rin sa kanya. Ang mga balikat nito ay bahagyang nanigas. Dahan-dahan itong lumingon at sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, muling nagsalubong ang kanilang mga mata. Ang dating kinang sa mga mata ni Liza ay wala na. Napalitan iyon ng isang malamig na pader na hindi kayang sirain. Payat ang kanyang mukha, mas lumitaw ang kanyang cheekbones at may mga guhit ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata na wala roon dati. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Adrian, ang boses niya'y mas mahina kaysa sa inaasahan. Tiningnan siya ni Liza mula ulo hanggang paa na parang isang basurero na naligaw sa isang palasyo. Nagtatrabaho. Sagot niya ang boses,
ay walang emosyon. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hinahanap ka na siguro ng mga bisita mo. Hindi, I mean, naguluhan si Adrian. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Inaasahan niya ang gulat siguro, konting galit o kahit pananabik. Pero hindi ito. Hindi ang malamig na pagwawalang bahala. Hindi ko alam na dito ka nagtatrabaho. Marami kang hindi alam, sabi ni Liza bago muling tumalikod. Kung papayagan mo ako, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Hinawakan ni Adrian ang braso niya. Sandali, mag-usap tayo. Marahas na binawi ni Liza ang kanyang braso na para bang napaso. Ang mga mata niya'y biglang nag-apoy. Wala tayong dapat pag-usapan, Mr. Reyes. Sabi niya idiniin ang Mr. Reyes na parang lason. 6 na taon na ang nakalipas. Tapos na tayo. Muli siyang tumalikod at naglakad palayo bawat hakbang ay mabilis at desidido. Naiwan si Adrian sa pasilyo na katayo amoy ang pinaghalong luto at ang mamahalin niyang pabango. Ang pagtanggi ni Liza ay mas masakit pa sa isang sampal. Ang kanyang amor propyo, ang kanyang pagkalalaki ay tila nayurakan. Bumalik siya sa ballroom pilit na ngumingiti, ngunit ang gabi ay nawalan na ng kinang. Pakiramdam niya ay siya ang estranghero sa sarili niyang selebrasyon. Ilang oras pa ang lumipas, natapos din ang event. Habang pasakay sa kanyang Bentley na minamaneho ng kanyang personal driver, hindi maalis sa isip niya si Liza. Bakit sa ganitong paraan? Tinanggihan niya ang milyon-milyong settlement fee na inalok niya noon. Ang tanging hiling niya ay isang mabilis at tahimik na diborsyo at ngayon nagtatrabaho siya bilang serbidora, walang katuturan. Saan tayo, sir? Tanong ng driver. Daan muna tayo sa may Kalayaan Avenue. Dahan-dahan lang ang takbo. Utos niya, hindi niya alam kung bakit. Habang marahang umuusad ang sasakyan, sa gitna ng trapiko sa BGC, nakatingin lang si Adrian sa labas ng bintana. Ang mga nagtataasang gusali na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay parang mga higanteng anino na ngayon. At doon sa isang waiting shed sa kanto, muli niya siyang nakita. Nakatayo si Liza bitbit ang isang lumang eco bag. Pero hindi siya nag-iisa. May 2 bata. Sa magkabilang gilid niya, mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay. Isang batang lalaki at isang batang babae. Magkamukha, kambal. Siguro mga 6 na taong gulang. Naramdaman ni Adrian na huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang batang lalaki. Ang paraan ng pagtayo nito, ang bahagyang pagkunot ng noo habang nagmamasid sa mga dumaraang sasakyan. Ito'y isang perpektong kopya ng mga litrato niya noong bata pa siya. Ang batang babae naman kahit na may hawig kay Liza ay may parehong hugis ng panga at mga mata na katulad ng sa kanya. Hindi maaari. Isang bus ang huminto sa harap nila. Sumakay si Liza at ang 2 bata na wala sa kanyang paningin. Tila doon lang natauhan si Adrian. Sundan mo ang bus na yan. Sigaw niya sa driver, ang boses niya ay puno ng biglaang pagkataranta. Bilisan mo. Nagulat ang driver ngunit mabilis na sumunod. Hinabol nila ang bus palabas ng BGC papunta sa magulong kalsada ng EDSA. Bawat paghinto ng bus ay nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Adrian. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang biyahe, bumaba si Liza at ang mga bata sa isang mataong lugar sa Quezon City. Naglakad sila papasok sa isang makitid na eskinita. Hinto mo dito, sabi ni Adrian sa driver. Mabilis siyang bumaba, hindi na inalintana ang mga nagtatakang tingin ng mga tao sa kanyang mamahaling kasuotan. Sinundan niya sila. Ang amoy ng marangyang hotel ay napalitan ng amoy ng kanal at usok. Sa dulo ng eskinita, nakita niya silang huminto sa harap ng isang luma at konkretong apartment building. Hindi na siya nakapagpigil. Tumakbo siya. Liza? Lumingon si Liza, ang mukha niya'y puno ng gulat at takot nang makita siya. Mabilis niyang itinago ang mga bata sa likuran niya na parang isang inahing manok na nagpoprotekta
sa kanyang mga sisiw. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi siya pinansin ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang pares ng maliliit at nagtatakang mga mata na sumisilip mula sa likod ni Liza. "Sino sila?" tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Wala kang pakialam. Sagutin mo ako, Liza." Sigaw ni Adrian. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Sino ang mga batang yan? Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan ni Liza. Ang mga mata nito ay nagbabaga sa galit at hinanakit na naipon sa loob ng 6 na taon. Lumapit ito ng isang hakbang. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. "Wala kang pakialam sa buhay namin." Sabi niya, bawat salita ay mabagal at puno ng diin na parang patalim na itinarak sa puso ni Adrian. Pagkasabi niyon, mabilis niyang hinila ang mga bata papasok sa gate ng apartment at malakas na isinara ito. Ang kalabog ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Naiwan si Adrian nakatayo sa gitna ng daan, hingal na para bang katatapos lang tumakbo ng isang marathon. Ang mga salita ni Liza ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, ngunit ang mas malakas na ingay ay ang tanong na sumisigaw sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang tanong na unti-unting dumudurog sa mundong kanyang binuo. "Mga anak ko ba sila?" Ang imahe ng mukha ng batang lalaki, ang kanyang mukha ay nakatatak na sa kanyang isipan. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, si Adrian Reyes, ang makapangyarihang CEO, ay nakaramdam ng matinding takot. Kinabukasan ng sikat ng araw na tumatagos sa floor-to-ceiling glass windows ng opisina ni Adrian ay tila ng uuyam. Ang perpektong tanawin ng syudad mula sa ika-5 palapag ay hindi nakapagbigay ng anumang kapanatagan sa kumukulong damdamin sa loob niya. Mula nang umuwi siya kagabi, ang imahe ng 2 bata at ang galit sa mga mata ni Liza ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Hindi siya nakatulog. Ang bawat sulok ng kanyang malapalasyong penthouse na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay naging selda ng kanyang pagkabalisa. "Eric," sabi niya sa intercom, ang boses niya ay maginaw at matigas. "Pumasok ka. Ngayon na." Ilang segundo lang pumasok ang kanyang executive assistant, isang matalinong lalaki na laging handa. "Sir Adrian, gusto kong malaman mo ang lahat tungkol kay Liza." Utos ni Adrian, hindi man lang inaalis ang tingin sa bintana. "Liza Serrano, dati kong asawa. Gusto kong malaman kung saan siya nakatira. Ano ang trabaho niya, sino ang mga kasama niya. Lahat. I want a full report on my desk. Before lunch?" "Masusunod po, sir." Sagot ni Eric, sanay na sa biglaang utos ng kanyang amo. Walang tanong-tanong. Ganoon si Adrian magtrabaho, mabilis, direkta, at inaasahan niyang ganoon din ang lahat sa paligid niya. Hindi nagtagal. Bago pa man sumapit ang tanghali, isang brown envelope ang nasa ibabaw na ng kanyang mesa. Binuksan ito ni Adrian. Sa loob na roon ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Ang address sa isang eskinita sa Quezon City. Ang mga part-time na trabaho ni Liza sa catering crew, minsan ay sa isang karinderya, minsan ay naglilinis ng mga bahay. At ang pinakamahalaga, mga kopya ng birth certificate ng 2 bata. Leo Serrano, Mia Serrano, petsa ng kapanganakan 6 na taon na ang nakalipas. Ina Liza Serrano, ama Blanco, napahigpit ang hawak ni Adrian sa mga papel. Blanco. Ngunit ang mga petsa ay tumutugma. Ipinanganak sila 9 na buwan matapos silang maghiwalay. Siya ang ama. Walang duda. Isang alon ng galit at pagkalito ang muling bumalot sa kanya. Bakit niya ito itinago? Bakit niya hinayaang lumaki ang mga anak nila sa hirap? Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang Bentley at siya mismo ang nagmaneho palabas ng gusali. Ang paglalakbay mula sa makintab at maayos na BGC patungo sa lugar ni Liza sa Quezon City ay parang pagtawid sa 2 magkaibang mundo. Ang mga salaming gusali
ay napalitan ng mga gusgusing pader na puno ng graffiti. Ang malalawak na kalsada ay naging makikitid na eskinita kung saan naglalaro ang mga batang walang sapin sa paa. Ang kanyang mamahaling sasakyan na karaniwang nagpapahayag ng kapangyarihan ay tila isang malaking insulto sa kahirapan ng lugar na yon. Napapatingin ang mga tao. Ang mga nagchichismisang matatanda sa may tindahan ay napahinto. Ang mga kabataang naglalaro ng basketball sa kalye ay napatitig. Si Adrian sa loob ng kanyang air-conditioned na sasakyan ay nakaramdam ng inis. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Ipinark niya ang sasakyan sa may kanto kung saan ito pinakakilalang hindi magasgasan at naglakad papasok sa eskinita na kanyang nakita kagabi. Amoy ng pinagprituhan, mamasa-masang lupa at sigawan ng mga bata ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang apartment building. Ang pintura ay bakbak na, ang mga rehas sa bintana ay kinakalawang na. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang damit at pumanhik sa hagdanan patungo sa pinto ng unit ni Liza sa unang palapag. Kumatok siya. Malakas, desidido. Ilang sandali bumukas ang pinto. Si Liza. Nakasuot ng lumang t-shirt at shorts, may hawak na basahan. Ang buhok niya ay magulo. Nang makita siya nito, ang pagod sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng gulat na agad, nasundan ng galit. "Anong ginagawa mo dito?" Pabulong na sigaw nito, lumingon muna sa loob ng bahay bago siya muling harapin. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Adrian. Itinulak ng bahagya ang pinto para hindi ito maisara. "Wala tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na." "Nakita ko na ang birth certificates, Liza," sabi ni Adrian, ang boses ay malamig. "Mga anak ko sila. Bakit mo itinago sa akin?" Natigilan si Liza. Ang kulay sa kanyang mukha ay tila nawala, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay lalong nagliyab. "At ano ngayon? Aangkinin mo sila pagkatapos ng 6 na taon. Para ano? Para ipagyabang sa mga kaibigan mo? Hindi, para bigyan sila ng buhay na nararapat sa kanila." Sagot ni Adrian, unti-unti nang tumataas ang boses. "Hindi sa ganitong lugar. Liza, makinig ka. Aayusin ko ang lahat. Magkano ang kailangan mo? Bibigyan kita ng bahay sa isang disenteng lugar. Pag-aaralin ko sila sa pinakamagandang eskwelahan. Just name your price." Iyon na ang huling salitang gustong marinig ni Liza. Ang salitang presyo. Para kay Adrian, lahat ng bagay ay transaksyon. Isang problema na kayang solusyonan ng pera. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Liza. Isang tawa na walang bahid ng saya, puno ng sakit at pangiinsulto. "Pera," sabi niya, nanginginig ang boses sa galit. "Hanggang ngayon, pera pa rin ang solusyon mo sa lahat. Akala mo ba mabibili ng pera mo ang 6 na taon na mag-isa kong pinalaki ang mga anak natin? Ang mga gabing hindi ako makatulog dahil may lagnat sila. Ang mga kaarawan na wala silang ama. Hindi nabibili ng pera mo ang lahat." "Adrian." Sa huling salita, sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng lahat ng kanyang hinanakit. Bago pa man makasagot si Adrian, mabilis na tumalikod si Liza at pumasok sa loob. Bumalik ito na may dalang isang maliit na timba. Sa loob, may maruming tubig ang pinagbanlawan ng basahan kulay abo. At may mga hibla ng alikabok. Walang babala, walang pag-alinlangan, ibinuhos niya ang laman ng timba. Hindi sa mukha ni Adrian. Mas masakit pa roon. Diretso sa kanyang sapatos. Ang makintab at itim na sapatos na gawa sa Italianong katad na nagkakahalaga ng sweldo niya sa loob ng 1 taon ay biglang naligo sa maruming tubig. Ang kulay abong likido ay gumapang sa mamahaling balat, nag-iwan ng mga latak ng dumi. Napatulala si Adrian. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang estado sa buhay, ang lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng yon ay sinisimbolo ng kanyang kasuotan. At ngayon, ang simbolo na yon ay dinumihan sa paraang hindi niya kailanman naisip. Tiningnan siya ni Liza sa mata, ang mga luha,
ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinipigilan niya. Iyan ang halaga ng pera mo sa akin. Basura. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Umalis ka na. Plag. Isinara niya ang pinto ng buong lakas. Ang kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, mas malakas pa sa anumang sigaw. Naiwan si Adrian, nakatayo sa labas ng nakasarang pinto. Nakatingin sa kanyang basang-basa at maruming sapatos. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay parang mainit na bakal na idinikit sa kanyang balat. At mula sa loob ng bahay sa likod ng nakasarang pinto, narinig niya ang isang tunog na lalong dumurog sa kanyang puso. Mama, bakit ka umiiyak? Tanong ng isang maliit na boses ng lalaki. Sino po yung lalaki? Sinundan iyon ng isa pang boses-boses ng babae. Mama, are you okay? Hindi niya narinig ang sagot ni Liza. Ang tanging narinig niya ay ang mahinang paghikbi nito. Si Adrian Reyes, ang lalaking kayang bilhin. Ang lahat ay nakatayo roon, tinalikuran, ipinagtabuyan at walang magawa. Ang pinto sa pagitan niya at ng kanyang mga anak ay hindi lamang gawa sa kahoy at bakal. Ito ay isang pader na itinayo ng 6 na taon ng sakit, pagpapabaya, at ngayon ng isang timba ng maruming tubig. Ang amoy ng maruming tubig ay nanatili sa isipan ni Adrian kahit matagal nang nalinis ang kanyang sapatos. Ang insidente sa harap ng pinto ni Liza ay isang sampal sa kanyang pagkatao, isang brutal na paalala na ang mundong kanyang ginagalawan ay hindi ang mundo kung saan nabubuhay ang kanyang mag-ina. Ang pera at kapangyarihan na sandata niya sa lahat ng laban ay naging inutil. Kinabukasan sa kanyang opisina, sinubukan niyang mag-focus sa trabaho. Mga blueprints, financial reports, mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Dati ang mga ito ang kanyang buhay. Ngayon, para lamang silang mga piraso ng papel na walang kahulugan. Tinawagan niya ang iilang kaibigan na naging malapit sa kanila ni Liza noong sila'y mag-asawa pa. Ang sagot ay pare-pareho. Pare, matagal na kaming walang balita kay Liza. After ng divorce, parang naglaho na lang siya. Sinubukan naming i-contact pero pinalitan yata niya ang number niya. Akala namin sumama sa'yo sa States or something. Napatunayan niya ang kanyang hinala. Sadyang pinutol ni Liza ang lahat ng koneksyon sa kanilang nakaraan. Isang malinis na pagtakas. Napilitan siyang gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban, ngunit alam niyang kailangan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na para lamang sa mga sitwasyong desperado. I need a private investigator. Sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Discreet. Thorough. I want to know everything about Liza Serrano and her children. Daily routine, financial status, social connections, everything. But I want one thing clear. Do not engage. Observation only. Sa loob ng 1 linggo dumating ang resulta. Isang mas makapal na envelope kaysa sa nauna. Sa loob nito, hindi lang mga dokumento, kundi mga litratong kuha mula sa malayo na nagbigay buhay sa nakasulat na report. Ang bawat larawan ay isang saksak sa kanyang dibdib. Isang litrato ni Liza nakatayo sa isang mahabang pila sa labas ng isang health center, yakap-yakap ang anak na babae na nilalagnat. Isang litrato ni Liza nagbubuhat ng mabibigat na kahon ng gulay sa isang palengke, pawis na pawis. Isang litrato ng 2 bata, si Leo at Mia, naghahati sa isang pirasong tinapay habang naglalakad pauwi mula sa isang pampublikong paaralan. Ang kanilang mga uniforme ay halatang lumana at ang sapatos ni Leo ay may butas sa dulo. At ang pinakamasakit sa lahat, isang litrato ni Liza, nakaupo sa isang monoblock chair sa labas ng isang ward ng pampublikong ospital, umiiyak. Mag-isa. Ayon sa report, ang ina ni Liza, si Carmen, ay may stage 4 lung cancer. Matagal na itong nakakonfine. Ang maliit na kinikita ni Liza mula sa kanyang mga raket ay halos napupunta lahat sa gamot at gastusin sa ospital. Nabanggit din sa report ang isang pangalan, Rosa o Aling Rosa, ang may-ari ng apartment na tinitirhan nila. Ayon sa investigador, si Aling Rosa
ay hindi naniningil ng buong upa kay Liza. Siya rin ang nag-aalaga sa mga bata kapag si Liza ay may trabaho sa gabi. Isang anghel sa gitna ng kanilang impyerno. Napahilamos si Adrian sa kanyang mukha. 6 na taon. 6 na taon siyang nabubuhay sa karangyaan, nagpapalipas ng weekend sa kanyang yate, kumakain sa mga Michelin star restaurant, bumibili ng mga sasakyang nagkakahalaga ng bahay. Samantala ang kanyang mga anak ay naghahati sa isang pirasong tinapay. Ang ina ng kanyang mga anak ay umiiyak mag-isa sa isang pampublikong ospital. Ang galit na naramdaman niya noong una ay unti-unting napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman: guilt. Isang mabigat na kakapasong pagkakasala. Hindi na siya nagdalawang isip. Nag-iwan siya ng utos sa kanyang sekretarya na i-cancel lahat ng kanyang meetings. Nagsuot siya ng simpleng polo shirt maong at baseball cap. Iniwan niya ang Bentley at kumuha ng Grab. Nagpahatid siya sa ospital. Hindi siya nagpakita. Nagtago siya sa isang sulok pinapanood ang ward mula sa malayo. Nakita niya ang lahat. Nakita niya si Liza na matiyagang pinupunasan ng kanyang ina na ngayon ay butot balat na lamang. Ang dating masayahing si Carmen na mahilig magluto para sa kanya noon ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nakita niya si Aling Rosa na dumating may dalang isang maliit na pot ng lugaw para kay Liza. Nag-usap sila ng mahina at niyakap ni Aling Rosa si Liza bago umalis. Maya-maya, isang doktor ang lumapit kay Liza. Hindi naririnig ni Adrian ang kanilang pinag-uusapan, ngunit kitang-kita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Liza. Ang pag-aalala ay naging pagkabigla at pagkatapos ay desperasyon. Nakita niyang umiling-iling si Liza habang ipinapaliwanag ng doktor ang isang bagay sa isang chart. Nang umalis ang doktor, napaupo si Liza, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Hindi na natiis ni Adrian. Kailangan niyang gawin ang isang bagay. Ang kanyang natural na instinct ay pumasok ilabas ang kanyang checkbook at bayaran ang lahat. Ngunit ang alaala ng maruming tubig sa kanyang sapatos ay pumigil sa kanya. Hindi yun ang solusyon. Naglakad siya papunta sa billing section ng ospital. Gusto kong malaman ang total bill ng pasyente sa room 304, Carmen Serrano. Sabi niya sa babae sa counter. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, nagtataka sa kanyang kasuotan. Family member po kayo? Hindi, pero babayaran ko ang lahat. Anonymously. Habang inaayos ang bayarin, isang halaga na para sa kanya ay katumbas lang ng isang bote ng mamahaling alak. Isang boses ang tumawag sa kanyang likuran. Hoy, mister! Lumingon si Adrian. Si Aling Rosa, nakatayo ito roon, nakapamewang ang mga matay matalas na nakatitig sa kanya. Ikaw yung lalaki sa eskinita, di ba? Tanong nito. Ang may-ari ng magarang kotse na nag-eskandalo sa harap ng bahay ni Liza. Napatango na lang si Adrian, hindi alam ang sasabihin. Lumapit si Aling Rosa, ang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Anong ginagawa mo rito? Pagkatapos mong iwanan si Liza na mag-isa, ngayon ka babalik. Para ano? Para guluhin ulit ang buhay nila. Gusto ko lang pong tumulong, mahinang sagot ni Adrian. Tulong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Rosa. Alam mo ba kung ano ang itsura ng tulong sa loob ng 6 na taon? Tulong ay yung paggising ko ng madaling araw para bantayan ang mga bata dahil kailangang rumakit ni Liza. Tulong ay yung paghahati namin sa 1 kilong bigas kapag pareho kaming gipit. Nasaan ka noon, iho? Bawat salita ni Aling Rosa ay tumama kay Adrian. Walang isinumbat, purong katotohanan lamang. Hindi ko po alam. Halos pabulong na, sabi ni Adrian. Wala akong alam. Eksakto, sabi ni Aling Rosa, umiling-iling. Wala kang alam. Kaya kung ako sa'yo bago ka mag-abot ng pera, na parang nagtatapon ka lang ng basura, alamin mo muna ang sakit na idinulot mo. Huwag mo nang dagdagan pa ang pasanin ng batang yon. Lubayan mo na sila. Tumalikod si Aling Rosa
At naglakad palayo, iniwan si Adrian na nakatayo sa gitna ng abalang pasilyo ng ospital. Ang mga salita nito ay mas masakit pa sa sigaw ni Liza. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Adrian na hindi lang si Liza ang kailangan niyang harapin. Kailangan niyang harapin ang mga taong naging pamilya ni Liza noong wala siya. At higit sa lahat, kailangan niyang harapin ang isang mas malaking tanong. Hindi na, bakit itinago ni Liza ang mga bata? Ang tanong na ngayon ay bumabagabag sa kanya isang tanong na kinatatakutan niyang malaman ang sagot ay, ano ang nangyari noong araw na naghiwalay kami? Ano ang nagtulak sa kanya na takasan ako ng ganito? Alam niya kung sino lang ang makakasagot niyon. Ang taong nasa likod ng lahat ng kanyang tagumpay. Ang taong humubog sa kanya para maging ang Adrian Reyes na kilala ng lahat. Ang kanyang ina, si Doña Victoria Reyes. Ang biyahe mula sa magulong Quezon City patungo sa eksklusibong Forbes Park ay parang paglipat sa ibang dimensyon. Sa labas ng bintana ng Grab, ang mga gusgusing gusali ay napalitan ng mga matatayog na pader na nagtatago ng mga mansyon at ang mga nag-iinuman sa kanto ay napalitan ng mga security guard na may matatalas na tingin. Pagbaba ni Adrian sa harap ng dambuhalang gate ng kanilang ancestral home, naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Dito siya lumaki sa isang tahanang puno ng karangyaan, ngunit salat sa init. Hindi siya nagabalang mag-doorbell. Gamit ang sariling susi, pumasok siya. Ang katahimikan sa loob ay binasag ng mahinang tunog ng piano. Sinundan niya ito patungo sa malawak na sala. Doon natagpuan niya ang kanyang ina, si Doña Victoria Reyes. Nakaupo ito sa isang silyang antigo perpekto, ang postura habang ang isang private tutor ay nagtuturo sa piano sa apo ng isa sa kanyang mga amiga. Isang eksenang diretsong hinugot mula sa isang magasin ng mga mayayaman. Siya ang mamahaling porselana at bulungan ng mga sosyal. Nang makita siya ni Doña Victoria, isang perpektong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na may mamahaling lipstick. Adrian Hijo. What a pleasant surprise. Halika, samahan mo kami. This is Tita Conchita's granddaughter. She's quite a prodigy. Ngunit hindi ngumiti si Adrian. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na pilit niyang tinatago. Mama, can we talk? Sabi niya, ang boses ay mababa at may diin. Privately. Napansin ni Doña Victoria ang tensyon sa kanyang boses. Ang nangiti sa kanyang labi ay bahagyang nawala. Tumayo siya ng may grasya. Excuse us for a moment. Sabi niya sa kanyang mga bisita bago akayin si Adrian papasok sa library, isang silid na puno ng mga aklat na hindi naman binabasa na nagsisilbing tanggapan ng kanyang ina para sa mga pribadong usapin. Nang maisara ang mabigat na pinto, nagawa sa Nara na wala ang lahat ng pagkukunwari. What is it, Adrian? You're ruining my merienda. Liza, sabi ni Adrian. Isang salita lang ngunit sapat na yon para magbago ang aura sa buong silid. Nanigas ang mukha ni Doña Victoria. What about her? Don't tell me after all these years bigla mo siyang naisip. Nakita ko siya, ma. Sabi ni Adrian dahan-dahang lumapit sa mesa ng kanyang ina. At nakita ko ang mga anak niya, mga anak ko. Isang saglit na katahimikan. Tinitigan ni Doña Victoria ang kanyang anak. Sinusuri ang bawat ekspresyon. Pagkatapos isang maliit at mapanghamak na tawa ang kumawala sa kanya. Oh, Adrian, don't be naive. Malamang sinabi niya yan sa'yo para makakuha ng pera. Now that you're more successful than ever, syempre, babalik ang asong yan. Hindi siya humingi ng pera. Giit ni Adrian ang kanyang kamao ay nagsisimulang magkuyom sa kanyang gilid. Ipinagtabuyan niya ako. Dinuraan niya ang alok ko. May iba pang dahilan kung bakit siya umalis, ma. At alam kong alam mo kung ano yon. Lumakad si Adrian, palibot ng mesa hanggang sa magkaharap na sila. Bakit siya umalis na walang dala kahit isang kusing? Bakit niya pinutol ang lahat ng koneksyon? Bakit niya itinago ang sarili niyang mga anak sa akin?
Bawat tanong ay mas malakas kaysa sa nauna. Anong ginawa mo sa kanya, ma? Ang kalmadong ekspresyon ni Doña Victoria ay nagsimulang magkaroon ng lamat. I did what I had to do. Para sa'yo, para sa kinabukasan mo. That woman was a distraction. Isang hamak na scholarship student na walang maibibigay sa pamilyang ito, kundi kahihiyan. Kahihiyan. Sigaw ni Adrian, hindi na napigilan ang sarili. Mahal ko siya. Pag-ibig. Muling tumawa ang kanyang ina, mas malakas at mas mapat. Hindi ka mabubuhay sa pag-ibig. Adrian, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ang Reyes Development Corporation, ang lahat ng ito, nasaan ka kaya ngayon? Kung nagpatuloy ka sa kahibangan mo, sa babaeng yon. Hindi yan ang tanong ko. Dagok ni Adrian sa mesa, napatumba ang isang plorera at nabasag ito sa sahig. Ang tanong ko, ano ang ginawa mo? Doon na sumabog si Doña Victoria. Ang kanyang pinag-ingatang composure ay naglaho pinalitan ng isang matagal ng nakatagong galit at pagmamataas. Oo, ako nga. Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng kamandag. Pinapunta ko ang abogado natin. I gave her a choice. Lulubayan ka niya ng walang gulo o sisirain ko ang buhay niya at ng buong pamilya niya. At yung mga bastardo sa sinapupunan niya. Natigilan si Adrian. Anong sinabi mo? Oo, Adrian. Pag-amin ni Doña Victoria ang kanyang mga matay nagliliyab, alam kong buntis siya. At sinabi ko sa kanya, pinapili ko siya, ang mga bastardo na yan, o ang kinabukasan mo. Sinabi ko sa kanya na ipapalaglag niya ang mga yan, o sisiguraduhin kong hindi na makakatapak pa sa kahit saang disenteng kumpanya ang ama niya. I did it for you, for us. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Para kay Adrian, ang lahat ng tunog sa mundo ay nawala. Ang tibok ng kanyang puso, ang paghinga niya ang mismong hangin. Ang kanyang ina, ang babaeng nagluwal sa kanya, ay handang ipapatay ang sarili niyang mga apo para lamang sa negosyo. Ang pagkalito at lungkot ni Adrian ay biglang nag-transform sa isang purong nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Tumingin siya sa paligid ng silid at ang kanyang mga mata ay napadako sa isang malaking naka-frame na oil portrait ng kanyang ina na nakasabit sa dingding, isang simbolo ng kapangyarihan at kontrol nito sa pamilya. Hindi. Bulong niya. Sa isang mabilis at marahas na kilos, kinuha niya ang isang mabigat na paperweight na gawa sa brass mula sa mesa. Adrian, anong ginagawa mo? Sigaw ng kanyang ina, ngunit hindi na siya nakikinig. Sa isang malakas na sigaw na puno ng sakit at pagtataksil, inihagis niya ang paperweight. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin at napunit na canvas ay umalingaw-ngaw sa buong library. Ang perpektong mukha ni Doña Victoria sa larawan ay mayroon na ngayong malaking butas sa gitna. Ang simbolo ng kanyang kapangyarihan ay wasak. Napaatras si Doña Victoria, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang anak na ganito. Ang kanyang sunod-sunurang tagapagmana ay naging isang estranghero. Hingal na hingal si Adrian. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha ng galit, ay nakatitig sa kanyang ina. 6 na taon. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng kapaitan. 6 na taon kong pinaniwalaan na iniwan niya ako. 6 na taon kong kinamuhian siya. Samantalang ikaw ang demonyo sa likod ng lahat. Lumakad siya papunta sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Hindi na kita kilala. Sabi niya, ang mga salita ay tila isinumpa. At mula ngayon, huwag mo na akong ituring na anak mo. Pagkasabi niyon, lumabas siya ng library at ng mansyon. Iniwan si Doña Victoria na nakatayo sa gitna ng mga nabasag na piraso ng kanyang larawan, ang katahimikan ng kanyang perpektong mundo
ay tuluyan ng nawasak. Sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang matriarch ng pamilya Reyes ay nag-iisa at talunan. Ang galit na naramdaman ni Adrian pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang ina ay parang isang bagyo. Winasak nito ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ngunit pagkatapos ng unos isang bagay, ang naging malinaw ang pagkakasala. Hindi na niya kayang isisi kay Liza ang lahat. Ang bigat ng responsibilidad ay nasa kanyang mga balikat na ngayon. Hindi niya alam ang ginawa ng kanyang ina, ngunit ang kanyang pagiging bulag at pagwawalang bahala ang nagbigay daan para mangyari ang lahat ng yon. Hindi na siya bumalik sa kanyang penthouse. Nag-check-in siya sa isang hotel. Kailangan niya ng espasyo para makapag-isip. Sa loob ng kanyang suite, paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga litratong kuha ng imbestigador. Ang pagod na mukha ni Liza, ang butas na sapatos ni Leo, ang lagnat ni Mia. Ang mga larawang ito ang naging kanyang penitensya. Ang dating Adrian Reyes ay susugod na may dalang pera, mag-aalok ng mga bagay na materyal at ipipilit ang kanyang solusyon. Ngunit ang Adrian ngayon, na nasampal ng katotohanan at napahiya ng isang timba ng maruming tubig, ay alam na kailangan niyang baguhin ang kanyang paraan. Kung hindi niya kayang pumasok sa kanilang mundo, sa liwanag ng araw, kikilos siya mula sa anino. Ang una niyang ginawa ay tawagan ang kanyang personal banker. I want to set up a foundation, a small anonymous one. I will be the sole benefactor. Sa loob ng 2 araw na itatag ang Pag-asa Charitable Trust. Gamit ang foundation, ang una niyang target ay ang ospital. Isang malaking tseke ang ipinadala sa billing department ng ospital. Ang nakasulat na utos, bayaran ang lahat ng natitirang balanse at lahat ng magiging gastos sa hinaharap para sa pasyenteng si Carmen Serrano. Ang nag-donate, isang anonymous well-wisher. Nang makumpirma niyang naayos na ang lahat, nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa. Ngunit alam niyang simula pa lang ito. Ang susunod niyang pinuntahan ay ang eskinita kung saan nakatira si Liza. Gabi. Nakasuot siya ng hoodie at baseball cap para hindi makilala. Hindi siya lumapit sa apartment. Sa halip, inobserbahan niya ang buong building. Nakita niya ang mga sirang bintana, ang mga kawad ng kuryente na parang pugad ng ibon at ang bubong na yari sa yero na halatang may mga butas. Isang sunog o isang malakas na bagyo lang ang kailangan para maging isang malaking trahedya ang lugar na yon. Kinabukasan, isang team ng city government inspectors ang dumating sa lugar. Sila ay sa katotohanan mga pinakamahuhusay na kontraktor na binayaran ni Adrian. Nag-ikot sila, nagkunwaring sinusuri ang kaligtasan ng gusali. Naku, Aling Rosa, sabi ng peking inspector. Delikado na pala itong building ninyo. Ang wiring pwede nang pagmulan ng sunog. Ang bubong bakali pa rin sa susunod na bagyo. Pero swerte po kayo, may bago tayong programa sa City Hall, Project Dignidad. Kami na po ang bahalang mag-ayos ng lahat libre. Hindi makapaniwala si Aling Rosa sa kanyang narinig. Isang himala. Sa loob ng 1 linggo, ang luma at gusgusing apartment ay unti-unting nabago. Pinalitan ang buong bubong. Inayos ang lahat ng depektibong kawad ng kuryente. Pininturahan ang mga pader. Pinalitan ang mga sirang gripo. Ang buong komunidad sa eskinita ay namangha. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Adrian ay nagmamasid lamang mula sa malayo, mula sa loob ng isang tinted na sasakyan na nakaparada ilang kanto ang layo. Nakikita niya ang saya sa mukha ng mga bata habang naglalaro sila sa harap ng kanilang na ngayong mas ligtas na tahanan. Iyon para sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa anumang business deal na kanyang naisara. Ngunit si Liza ay hindi tulad ng iba. Masyado siyang matalino para maniwala sa himala. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga bagong tanim na halaman sa munting hardin na ginawa ng mga kontraktor, napansin niya ang isang resibo na naiwan ng isa sa mga trabahador. Isang resibo para sa pinakamahal na brand ng weatherproof paint. Imposibleng gamitin ng City Hall ang ganitong kamahal na materyales para sa isang libreng proyekto. Nagsimula siyang magtanong-tanong,
Walang sino man sa barangay hall ang may alam tungkol sa Project Dignidad. Ang kanyang mga hinala ay napunta sa iisang tao. Kinabukasan nilapitan niya si Aling Rosa habang nagwawalis ito sa labas. "Aling Rosa, magtapat po kayo sa akin," sabi ni Liza, ang boses ay seryoso. "Ang lahat ng ito, ang pag-aayos ng bahay, ang biglang pagkawala ng mga bayarin sa ospital. Si Adrian po ba ang may gawa nito?" Napabuntong hininga si Aling Rosa. Hindi siya magaling magsinungaling. "Anak, hindi ko alam. Pero kung siya man hindi, ba't dapat mo na lang tanggapin? Para na rin ito sa mga bata." "Hindi po, Nay." Umiling si Liza, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nasaktang pride. "Hindi ito tulong. Ito ay pagkontrol. Ginagawa niya ito para pagaanin ang konsensya niya. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa kanya. Lalong-lalo na hindi sa ganitong paraan." Kinahaponan umalis si Liza sa kanyang trabaho ng mas maaga. Nagpunta siya sa isang bangko at withdraw ang halos lahat ng kanyang naipon, isang maliit na halaga na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon na nakalaan sana para sa emergency. Inilagay niya ito sa isang sobre. Dumiretso siya sa BGC. Ang mga security guard sa lobby ng Reyes Development Corporation ay sinubukan siyang harangin. "Ma'am, may appointment po ba kayo?" Wala sagot ni Liza, ang kanyang bighani ay matatag. "But he's expecting me." Dahil sa kanyang determinasyon o siguro dahil sa takot na gumawa ng eksena, pinayagan siyang umakyat. Nang bumukas ang pinto ng opisina ni Adrian, natigilan ito. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Liza. Nakatayo ito roon, ang simpleng damit ay tila lalong lumiit sa gitna ng karangyaan ng kanyang opisina. Walang salitang lumapit si Liza sa kanyang malaking mahogany desk. Kinuha niya ang sobre mula sa kanyang bag at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang bomba sa katahimikan ng silid. "Ano to?" tanong ni Adrian. "Hindi ko alam kung magkano ang ginastos mo para bilhin ang katahimikan ng konsensya mo," sabi ni Liza, ang kanyang boses ay malamig at nanginginig sa pinipigilang galit. "Pero yan lang ang kaya kong ibalik sa'yo sa ngayon. Ituring mo na lang na down payment." Tinitigan siya ni Adrian, nalilito at nasasaktan. "Liza, ginagawa ko lang to para sa inyo." "Hindi ginagawa mo to para sa sarili mo." Sigaw ni Liza, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi ko kailangan ng limos mo. Adrian, kaya kong buhayin ang mga anak ko ng mag-isa. Ginawa ko yon sa loob ng 6 na taon. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang pumasok sa buhay namin at ayusin ang lahat gamit ang pera mo na para bang isa lang itong sirang laruan. Tao kami, Adrian. May damdamin. May pride." Napahakbang paatras si Adrian na para bang sinampal. Bawat salita ni Liza ay tumagos. "Kung gusto mo talagang tumulong," nagpatuloy si Liza, ang kanyang boses ay bahagya ng bumaba, puno ng pagod. "Lubayan mo na lang kami. Hayaan mo kaming mamuhay ng tahimik. Iyon ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo." Tumalikod si Liza at naglakad palabas ng opisina. Hindi na lumingon pa. Naiwan si Adrian, nakatayo sa gitna ng kanyang imperyo, nakatingin sa sobre ng pera sa kanyang mesa. Isang maliit na sobre na naglalaman ng lahat ng yaman ni Liza. At sa sandaling iyon, ang sobreng iyon ay tila mas mabigat at mas mahalaga kaysa sa lahat ng stocks at assets na pag-aari niya. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Sinubukan niyang ayusin ang kanilang buhay, ngunit hindi niya inayos ang relasyon nila. Sinubukan niyang pag-aani ng kanilang pasanin, ngunit hindi niya hiningi ang kanilang pahintulot. Ang pagtulong mula sa anino ay nabigo. Oras na para harapin niya ang liwanag, gaano man ito kasakit. Oras na para harapin niya hindi lang si Liza kundi pati na rin ang 2 batang may karapatang malaman kung sino siya. Ang mga salita ni Liza, "Hayaan mo kaming mamuhay ng tahimik," ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Adrian na parang isang hatol. Ngunit sa halip na sumuko, nagdulot ito ng isang kakaibang determinasyon sa kanya. Tama si Liza. Hindi niya maaaring gamitin ang pera bilang panakip sa kanyang mga pagkukulang.
Kung gusto niyang maging bahagi ng buhay ng kanyang mga anak, kailangan niyang gawin iyon sa paraang tama. Hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang benefactor, kundi bilang isang tao. Kaya pagkatapos ng pagtatalo sa kanyang opisina, nagbago muli siya ng strategiya. Ang bagong plano, maging isang anino, hindi para tumulong, kundi para magmasid, para matuto. Tuwing hapon, bandang 4:00, pagkatapos ng kanyang huling meeting, palihim siyang umaalis sa opisina. Nagpapalit siya ng damit simpleng t-shirt maong at sapatos na goma at nagpupunta sa isang lugar ang maliit at medyo kinakalawang ng palaruan na malapit sa apartment ni Liza. Ang palaruan ay ang sentro ng mundo ng mga bata sa eskinita. Mayroon itong isang duyan na umuugang-uga, isang slide na medyo baku-bako na at isang siisaw na nawawala ang isang hawakan. Ngunit para sa mga bata, isa itong paraiso. Umupo si Adrian sa isang bangkong bato sa pinakamalayong sulok sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya na nagbibigay ng lilim. Mula roon, tanaw niya ang lahat. Sa unang araw, nakaramdam siya ng hiya. Isa siyang estranghero, isang matandang lalaki sa gitna ng mga batang naglalaro. Ngunit walang pumansin sa kanya. Ang lahat ay abala sa kanilang sariling mundo. At pagkatapos dumating sila, si Leo at Mia, ang puso ni Adrian ay kumabog ng mas mabilis. Nakita niya silang tumatakbo papasok sa palaruan ng kanilang mga bag, ay inihagis lang sa isang tabi. Nag-uunahan sila papunta sa duyan. Ang kanilang tawanan ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Pinanood niya si Leo, ang kanyang maliit na kopya. Nakita niya ang determinasyon nito habang sinusubukang akyatin ang slide mula sa maling direksyon. Nakita niya itong nadulas at bumagsak, ngunit agad na tumayo na, parang walang nangyari. Ganoon din siya noong bata. Palaging may gustong patunayan. Pinanood niya si Mia. Mas mahinahon ito, mas mapagmasid. Habang ang kapatid niya ay abala sa pag-akyat, si Mia naman ay umupo sa buhanginan at nagsimulang gumuhit gamit ang isang patpat. Bawat guhit ay maingat at may focus. Ang kanyang ina. Ang pagiging malikhain at pagiging kalmado ni Liza ay nasa kanya. Sa loob ng 1 linggo iyon ang naging ritual ni Adrian. Umupo. Magmasid. Manahimik. Naging pamilyar na tanawin na siya sa palaruan ang tahimik na lalaki sa ilalim ng puno. Isang hapon, habang abala siya sa panunood, isang bola ng basketball ang gumulong at tumama sa kanyang paa. "Kuya, pasalo po," sigaw ng isang bata. Bago pa man makakilos si Adrian, tumakbo si Leo palapit. Ako na kukuha." Huminto si Leo. Sa harap ni Adrian, medyo hinihingal. Tiningnan niya ang bola. Pagkatapos ay tumingala kay Adrian. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa malapitan ang pagkakahawig nila ay hindi maikakaila. "Salamat po," sabi ni Leo, ang kanyang boses ay magalang. Walang anuman sagot ni Adrian, pinipilit na maging normal ang kanyang boses kahit na ang kanyang puso ay parang sasabog. Kinuha ni Leo ang bola, ngunit sa halip na bumalik agad sa laro, nanatili itong nakatayo sa harap niya. Tinitigan siya nito na may halong pagtataka. "Lagi po kayo dito," sabi ng bata. Hindi ito isang tanong, kundi isang statement. "Gusto ko lang magpahangin," palusot ni Adrian. Tumango si Leo na parang tinatanggap ang sagot. "Ako po si Leo." Adrian. Pakilala niya, iniabot ang kanyang kamay. Nag-alinlangan ng isang saglit si Leo, pagkatapos ay kinamayan siya. Ang liit ng kamay nito sa loob ng palad niya. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Adrian. Ito ang unang pagkakataon na nahawakan niya ang kanyang anak. "Kuya Leo, tara na," sigaw ni Mia mula sa duyan. "Sandali lang," sagot ni Leo. Humarap siyang muli kay Adrian. "Bakit pumalungkot yung mga mata niyo?" Natigilan si Adrian sa tanong. Isang tanong na napakapayak, ngunit napakalalim. Isang tanong na walang sino man sa kanyang corporate world ang naglakas loob na itanong.
Bago siya makasagot, dumating na si Liza. "Leo, Mia, uwi na tayo." Sigaw niya mula sa pasukan ng palaruan. Nang makita niya kung sino ang kausap ni Leo, ang kanyang mukha ay agad na nanigas. Nagmamadali siyang lumapit, ang bawat hakbang ay puno ng tensyon. Hinawakan niya ang kamay ni Leo at Mia. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya kay Adrian. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng babala. "Mama, kinakausap ko lang po si Kuya Adrian," paliwanag ni Leo. "Huwag mo siyang kausapin. Hindi natin siya kilala," sabi ni Liza, hinigpitan ng hawak sa mga anak. "Pero mama, kilala mo siya," sabat ni Mia, na hanggang ngayon ay tahimik lang. Ang mga mata nito ay matalas na nakatitig kay Adrian, pagkatapos ay sa kanyang ina. Lagi siyang nandito, at noong isang araw, yung lalaki sa labas ng bahay, siya rin yon, di ba? Hindi nakasagot si Liza. Ang pagiging mapagmasid ni Mia ay nahuli siya. "Uwi na tayo," sabi na lang niya, at nagsimula ng hilahin ang mga anak palayo. Habang naglalakad sila, lumingon si Mia. Ang kanyang mga mata na kaparehong-kapareho ng kay Adrian ay puno ng isang tanong na hindi niya masabi. Tinitigan nito si Adrian ng matagal. At sa isang iglap sa liwanag ng papalubog na araw, isang bagay ang tumatak sa isipan ni Mia. Isang bagay na hindi niya maintindihan, pero nararamdaman niya. Isang pamilyar na hugis, isang koneksyon. Tumingin siya sa mukha ng kanyang kapatid na si Leo, pagkatapos ay muling tumingin kay Adrian. Ang ilong, ang hugis ng mga mata kapag hindi nakangiti. Humarap siya sa kanyang ina. "Mama!" sabi niya, sapat lang ang lakas para marinig nilang tatlo. "Bakit, anak?" Kamukha niya po si Kuya Leo. Ang mga salitang yon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng palaruan. Huminto si Liza sa paglalakad. Naramdaman ni Adrian na huminto ang kanyang paghinga. Kahit si Leo ay napatingin kay Adrian, sinusuri ang kanyang mukha na para bang na ngayon lang niya ito nakita ng malinaw. Ang sikretong iningatan ni Liza sa loob ng 6 na taon ay nagsisimula ng mabunyag, hindi dahil sa pera o investigasyon, kundi dahil sa matalas na mata ng isang 6 na taong gulang na bata. Si Liza, na walang masabi, ay nagpatuloy na lamang sa paghila sa kanila. Mas mabilis ngayon na parang tumatakas. Naiwan si Adrian sa palaruan nakatayo habang ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang sinabi ni Mia ay hindi isang akusasyon, kundi isang simpleng obserbasyon. Ngunit para kay Adrian yon, na ang pinakamalakas na kumpirmasyon na narinig niya. Ang kanyang pagiging anino ay tapos na. Nakita na siya ng liwanag. At alam niyang sa susunod nilang pagkikita, hindi na niya kayang magtago sa likod ng mga palusot. Ang sinabi ni Mia sa palaruan, kamukha niya po si Kuya Leo, ay nag-iwan ng isang malalim na bakas. Hindi na muling pinag-usapan ng insidente, ngunit nanatili itong nakabitin sa hangin sa pagitan nilang mag-ina, isang sikretong alam na ng lahat, ngunit walang nangangahas na bigkasin. Patuloy pa rin si Adrian sa kanyang ritual sa hapon, ngunit ngayon, may nagbago. Hindi na siya isang estranghero sa ilalim ng puno. Kapag dumarating sina Leo at Mia, isang mabilis na ngiti o isang maliit na kaway ang isinasalubong nila sa kanya. Si Leo, sa kanyang likas na pagiging palakaibigan, ay minsan pang lumalapit para ipakita ang kanyang bagong laruan o ikwento ang nangyari sa eskwela. Si Liza, sa kabilang dako, ay nagpakita ng isang armadong pagwawalang bahala. Hindi na niya ito pinagtatabuyan, ngunit hindi rin niya ito kinakausap. Hahayaan niyang maglaro ang mga bata sa paligid ni Adrian, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakabantay na parang isang agila, handang sunggaban ang kanyang mga sisiw sa anumang senyales ng panganib. Ang tunay na pagbabago ay hindi nangyari sa palaruan, kundi sa ospital. Ang kondisyon ni Carmen ay lalong lumubha. Ang mga araw ni Liza ay naging isang nakakapagod na siklo trabaho, sa umaga pag-aalaga sa mga bata sa hapon at pagbabantay sa kanyang ina sa gabi. Ang pagod ay kitang-kita na sa kanyang mukha. Ang kanyang balikat ay tila lalong bumibigat
Sa bawat araw na lumilipas, isang gabi habang nag-aabang ng masasakyan, pauwi mula sa ospital, isang malakas na buhos ng ulan ang biglang bumagsak. Ang langit ay tila nagalit, ang hangin ay malakas, at ang mga tricycle at jeep ay bihira. Si Liza at ang dalawang bata ay sumiksik sa isang maliit na waiting shed, ngunit ang lakas ng ulan ay tumatagos pa rin, binabasa ang kanilang mga damit. Nanginginig na sa ginaw si Mia. "Mama, I'm cold," sabi ng bata. Ang boses ay nanginginig. Niyakap ni Liza ang kanyang mga anak, sinusubukang ibigay ang init ng kanyang katawan. Desperado na siyang lumingon-lingon sa daan. Walang masakyan. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Bigla isang itim na SUV ang huminto sa harap ng waiting shed. Bumukas ang bintana sa passenger side at nakita nila ang mukha ni Adrian. "Sakay na kayo," sabi niya, ang boses ay kalmado at walang bahid ng pag-uutos. "Ihahatid ko na kayo." Tumingin si Liza sa kanya, pagkatapos ay sa kanyang mga anak na basang-basa na. Ang pride, ang galit, ang lahat ng pader na kanyang itinayo ay nagsimulang gumuho sa harap ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Nag-alinlangan siya ng isang segundo. Nakita niya sa mga mata ni Adrian hindi ang pagmamataas ng isang CEO, kundi ang simpleng pag-aalala. "Sige na mama, it's so cold," pakiusap ni Leo. Iyon ang nagtulak sa kanya. Walang imik, binuksan niya ang pinto sa likod at isinakay ang mga bata bago siya sumunod. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay halos nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong at ang humuhuning aircon. Agad na inabot ni Adrian ang isang malinis na tuwalya na laging nakahanda sa kanyang sasakyan. "Punasan niyo ang mga buhok niyo," sabi niya, iniabot ito kay Liza. Tinanggap ito ni Liza ng walang salita at sinimulang tuyuin ang buhok ng mga anak. Ang biyahe ay maikli, ngunit para kay Adrian, ito ang pinakamahalagang biyahe ng kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, ang kanyang buong pamilya ay nasa loob ng iisang espasyo. Isang pamilyang basag, ngunit magkakasama. Habang nagmamaneho, sumulyap siya sa rearview mirror. Nakita niya si Liza nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng poste ay naglalaro sa kanyang mukha. Nakita niya ang lungkot at pagod sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman niya ang sakit na nararamdaman nito, hindi bilang isang konsepto, kundi bilang isang tunay at matinding kirot sa kanyang dibdib. Nang malapit na sila sa kanilang eskinita, si Leo ang bumasag sa katahimikan. "Salamat po sa pagsundo," sabi ng bata. "Walang anuman, champ," sagot ni Adrian, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pagkatapos si Mia naman ang nagsalita, ang kanyang boses ay mahina at medyo nahihiya. "Tito, pwede ka po ba naming tawaging tito?" Ang salitang tito, isang term of endearment at paggalang, ay tumama kay Adrian na parang musika. Hindi kuya, hindi mister. "Tito." Isang hakbang palapit. Tumingin siya kay Liza sa salamin. Naghihintay ng kanyang reaksyon. Nakita niyang bahagyang napapikit si Liza na parang sumusuko sa isang laban na matagal na niyang ipinaglalaban. Hindi siya tumutol. "Oo naman." Sagot ni Adrian, ang kanyang boses ay bahagyang naging garalgal dahil sa emosyon. "You can call me Tito Adrian." Nang huminto ang sasakyan sa kanto ng kanilang eskinita, tumila na ang ulan. "Salamat," sabi ni Liza, ang unang salitang binitiwan niya sa buong biyahe. Ang kanyang tingin ay nasa dashboard, hindi kay Adrian. Ngunit ang salitang iyon ay sapat na. "Walang anuman. Mag-ingat kayo," sabi ni Adrian. Pinanood niya silang bumaba at maglakad papasok sa eskinita. Bago sila tuluyang mawala sa dilim, lumingon si Mia at kumaway. Isang maliit na kaway ng pasasalamat. Hindi agad umalis si Adrian. Nanatili siyang nakaparada roon, pinakikinggan ang humihinang tunog ng kanilang mga yapak. Ang ulan ay tumigil na, ngunit sa loob ng puso ni Liza isang matigas na yelo ang nagsimula ng matunaw. Hindi dahil sa tulong ni Adrian, kundi dahil sa kanyang presensya.
Sa gitna ng bagyo ng kanyang buhay, isang kanlungan ang biglang lumitaw. At kahit gaano pa niya ito itanggi sa gabing iyon, kailangan niya ng masisilungan. Ang pader sa pagitan nila ay hindi pa tuluyang gumuho, ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng malakas na ulan, isang maliit na bitak ang lumitaw. Isang bitak kung saan maaring pumasok ang isang sinag ng liwanag. Ang ulan ng gabing iyon ay tila isang babala. Kinabukasan isang tawag mula sa ospital ang gumising kay Liza. Kritikal ang kanyang ina. Ang cancer ay kumalat na sa utak. Bilangin na lang daw ang mga araw. Ang balita ay parang isang martilyo na dumurog sa natitirang lakas ni Liza. Pagdating niya sa ospital, ang kanyang ina ay halos hindi na makapagsalita. Nakakabit na sa iba't ibang makina na humumuhuni na parang isang malungkot na awit. Hindi alam ni Liza kung sino ang tatawagan. Si Aling Rosa ay may sarili ring problema. Ang kanyang mga dating kaibigan ay matagal na niyang tinalikuran. Mag-isa siya, o iyon ang akala niya. Habang nakaupo siya sa pasilyo, umiiyak ng tahimik isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Nang tumingala siya, nakita niya si Adrian. Hindi niya alam kung paano nito nalaman, ngunit sa sandaling iyon, wala na siyang lakas para magtanong o magalit. "Nandito lang ako," sabi ni Adrian, ang boses ay mahinahon. Umupo ito sa tabi niya, hindi nagsasalita, hindi nangiistorbo. Nagbigay lang ito ng espasyo, ngunit ang presensya nito ay isang pader na pwede niyang sandalan. Sa sumunod na mga araw, ang ospital ang naging mundo nila. Si Adrian, gamit ang kanyang koneksyon at impluensya, ay inilipat si Carmen sa isang private room malayo sa ingay at gulo ng ward. "Wag," sabi ni Liza, sinusubukang tumanggi. "Hindi ko to kayang bayaran. Ako na ang bahala," sagot ni Adrian, tinitingnan siya sa mata. "Hindi ito pabor, hindi ito tulong pinansyal. Ito ay para kay Tita Carmen. May utang na loob din ako sa kanya. Pakiusap, hayaan mo na ako." Sa unang pagkakataon, pumayag si Liza. Pagod na siyang lumaban. Naging maayos ang kanilang sistema. Sa umaga, inihahatid ni Adrian ang mga bata sa eskwela bago pumasok sa opisina. Sa hapon, sinusundo niya sila at dinadala sa ospital. Habang si Liza ay nasa loob ng kwarto, kasama ang kanyang ina, si Adrian naman ang nagiging tito sa mga bata sa family lounge ng ospital. Nagdadala siya ng mga drawing book, mga laruan at merienda. Tinuturuan niya si Leo kung paano mag-drawing ng mga kotse. Pinupuri niya ang mga obra ni Mia. Kinukwentuhan niya sila tungkol sa mga bituin at mga planeta. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Adrian Reyes ang CEO. Siya lang si Tito Adrian, ang lalaking nagpapasaya sa kanila habang ang kanilang mundo ay unti-unting gumuho. Nanonood si Liza mula sa siwang ng pinto. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin ng kanyang mga anak kay Adrian, puno ng paghanga at pagmamahal. Nakikita niya kung paano sila tumatawa sa mga biro nito. Isang bahagi niya ang nasasaktan, isang bahagi niya ang natutuwa. Ang pwestong dapat sanay sa kanya ay unti-unti nang napupunan. Isang hapon, sa isang pambihirang pagkakataon, nagkamalay si Carmen. Ang kanyang mga mata kahit na malabo ay naghahanap. "Si Adrian," usal niya, ang boses ay halos hangin na lang. "Ma, magpahinga na po kayo," sabi ni Liza, hinahaplos ang kamay ng ina. "Tawagin mo siya," pakiusap ni Carmen. Kahit labag sa loob, lumabas si Liza at tinawag si Adrian. Pumasok si Adrian sa kwarto, ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi bagay sa kabanalan ng silid. Lumapit siya sa kama. "Tita Carmen," sabi niya, ang boses ay magalang. Ngumiti si Carmen, isang matamis, ngunit napakapagod ng ngiti. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Inabot ito ni Adrian. Ang dating malambot na kamay na naghahain sa kanya ng pagkain noon ay ngayon ay butot balat na lamang. "Adrian," sabi ni Carmen, bawat salita ay isang pakikibaka. "Patawarin mo ang anak ko." Umiling si Adrian, ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata.
Tita, ako po ang dapat humingi ng tawad. Ako po ang may kasalanan sa lahat. Patawarin mo ang sarili mo. Nagpatuloy si Carmen, ang kanyang mga mata ay nakikiusap. Alagaan mo sila. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Carmen gamit ang dalawa niyang kamay. Opo, tita. Pangako. Aalagaan ko sila. Isang buntong hininga ng kapayapaan ang kumawala kay Carmen. Tumingin siya kay Liza na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Ngumiti siya sa huling pagkakataon bago dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mahinang tunog ng flatline mula sa heart monitor ang bumasag sa katahimikan. Dumating ang mga nurse. Lumabas sila ng kwarto para bigyan ng privacy ang pamilya. Nakatayo lang si Adrian. Nakatayo lang si Liza. Nakatingin sa tahimik na katawan ni Carmen. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, si Liza ay nagsimulang manginig. Una ang kanyang mga balikat. Pagkatapos ang kanyang buong katawan. Isang hikbi ang kumawala. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang lahat ng sakit, pagod at pighati na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay sumabog. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang iyak ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang iyak na puno ng pagkawala, pagkawala ng ina, pagkawala ng pag-asa. Lumapit si Adrian. Sa isang iglap na wala ang lahat ng alinlangan, lahat ng pader sa pagitan nila. Lumuhod siya sa harap niya at walang salitang niyakap siya. Sa una nanigas ang katawan ni Liza, ngunit ang init ng yakap ni Adrian, ang tibay ng kanyang mga braso ay isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan, gumanti siya ng yakap. Isinubsob niya ang kanyang muka sa dibdib ni Adrian at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang luha. Niyakap lang siya ni Adrian. Hinayaan niya siyang umiyak. Hinaplos niya ang kanyang buhok. Ibinulong niya ang mga salitang matagal na niyang dapat sinabi. I'm sorry, Liza. I'm so sorry. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Sa sahig ng malamig na kwarto ng ospital, sa tabi ng katawan ng kanyang ina, sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, hinayaan ni Liza ang sarili na maging mahina. Hinayaan niyang may ibang sumalo sa kanya. Ang kanilang yakap ay hindi yakap ng pag-ibig na romantiko. Ito ay isang yakap ng dalawang taong pinag-isa ng isang malalim na kalungkutan, isang yakap ng pangungumpisal, isang yakap ng paalam, at marahil isang yakap ng isang bagong simula. Ang mga araw, pagkatapos ng libing, ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang bigat ng pagluluksa ay naroon pa rin, ngunit may kasama itong bagong pakiramdam, isang hindi inaasahang pakiramdam ng pagiging buo. Si Adrian ay naging isang konstanteng presensya. Hindi siya nang himasok, ngunit lagi siyang nariyan, naghahatid ng pagkain, tumutulong sa mga bata, sa kanilang homework, o simpleng nakaupo sa isang sulok habang inaayos ni Liza ang mga gamit ng kanyang ina. Isang hapon, habang nililinis nila ang maliit na aparador ni Carmen, isang lumang kahon ng sapatos ang kanilang natagpuan. Sa loob nito, maingat na nakatago ay isang photo album. Ito yung sa atin. Mahinang sabi ni Liza, kinikilala ang pamilyar na takip. Umupo sila sa sahig magkatabi at binuksan ito. Ang mga unang pahina ay puno ng mga larawan nila noong bago pa lang silang magkasintahan, mga ngiting puno ng pangarap, mga yakap na puno ng pangako. Tumigil si Adrian sa isang litrato kung saan buhat-buhat niya si Liza sa isang beach. Masaya sila. Totoo. Naalala mo ba to? Tanong ni Adrian. Tumango si Liza, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Umulan pagkatapos niyan, kinailangan nating tumakbo. Habang binubuklat nila ang mga pahina, ang mga masasayang alaala, ay unti-unting napalitan ng mga larawan na si Liza at ang mga bata na lang ang nandoon. Naroon ang larawan ni Leo at Mia bilang mga sanggol na kulubot pa ang balat, magkatabing natutulog sa isang maliit na kuna. Naroon ang kanilang unang kaarawan, si Liza lang ang may hawak ng isang maliit na cupcake
na may isang kandila. Walang bisita, walang handa. Siya lang at ang kambal. Bawat larawan ay isang tahimik na testimonya ng kanyang pag-iisa at katatagan. Napahinto si Adrian sa isang pahina. Isang larawan ng isang pagod na si Liza natutulog sa isang upuan habang karga-karga ang dalawang sanggol. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang pagod ay bakas na bakas. Sa ilalim ng larawan, may sulat kamay ni Carmen, ang pinakamatapang kong anak. Hindi na napigilan ni Adrian ang mga luha. Tumulo ang mga ito sa kanyang pisngi. "Patawarin mo ako, Liza," sabi niya, ang boses ay basag. Dapat nandoon ako. Sa huling pahina ng album may isang larawang nakasingit. Hindi ito kabilang sa iba. Isang kupas na litrato na halatang kinuha gamit ang isang lumang cellphone. Nakuhanan si Adrian, natutulog ng mahimbing sa sofa sa dati nilang bahay. Ang kanyang mukha ay pagod mula sa trabaho, ang kanyang mamahaling relo ay suot pa rin. "Ano to?" tanong niya. "Kinuha ko yan 1 linggo bago ako umalis." Paliwanag ni Liza. "Gabi-gabi hinihintay kitang umuwi. Minsan inaabutan na ako ng umaga. Noong gabing yan, nakatulog ka sa sofa. Pinagmasdan lang kita. Mukha kang pagod na pagod." Naisip ko, siguro nga mas magiging maayos ka kung wala ako. Tinitigan ni Adrian ang larawan. Nakita niya ang sarili niya mula sa mga mata ni Liza. Isang lalaking pagod malayo, abala sa sariling mundo. At sa kabila ng lahat, kinuhaan pa rin siya ng litrato ni Liza. Isang alaala ng lalaking minsan niyang minahal. Napagtanto niya na kahit sa gitna ng kanyang pagwawalang bahala, hindi siya lubusang kinamuhian ni Liza. Minahal siya nito sa paraang alam nito hanggang sa huling sandali. Isinara nila ang album. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang malalim na pag-unawa. Kinagabihan habang naghahanda si Liza ng hapunan, si Adrian naman ay nakaupo sa sahig ng sala, tinutulungan ang kambal sa kanilang art project. Masaya silang nagkukulay at nagdidikit. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa maliit na apartment. Biglang huminto si Leo sa kanyang ginagawa at tumingin ng diretso kay Adrian. "Tito Adrian," seryosong sabi niya. "Bakit, Leo? Bakit po kamukha niyo ako?" Ang tanong ay direkta, walang paligoy-ligoy. Si Mia ay napahinto rin sa pagguhit at tumingin sa kanila, nag-aabang ng sagot. Natigilan si Adrian. Ito na. Ang sandaling alam niyang darating, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin. Tumingin siya sa kusina. Nakita niya si Liza nakatayo roon, hawak ang isang sandok, nakikinig. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa tingin na yon, nagbigay si Liza ng isang bahagyang tango, isang pahintulot. Huminga ng malalim si Adrian. Lumuhod siya sa sahig para maging kapantay niya ang mga bata. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay. "Leo, Mia," panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "May sasabihin ako sa inyong importante. Matagal na panahon na ang nakalipas ang mama niyo at ako. Mahal na mahal namin ang isa't isa." Ang mga bata ay tahimik na nakikinig, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Pero nagkamali ako. Pagpapatuloy ni Adrian ang bawat salita ay isang pakikibaka. Naging abala ako sa ibang bagay. Naging makasarili ako. At dahil doon, nasaktan ko ang mama niyo. Kaya kinailangan niyang umalis para protektahan kayo. Tumingin si Leo sa kanyang ina. Pagkatapos ay bumalik kay Adrian. "Kaya po ba wala kaming papa?" Doon na bumagsak ang mga luha ni Adrian. Tumango siya. "Oo, anak. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko." Tinitigan niya ang dalawang bata, ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo't laman. "Ang dahilan kung bakit kamukha kita, Leo, at kung bakit ang mga mata mo, Mia, ay kapareho ng sa akin, ay dahil ako." Hindi niya matapos ang pangungusap. Ang bigat ng mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Si Mia sa kanyang angking talino ang nagdugtong. "Kayo po ba ang papa namin?"
Tanong niya ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi na sumagot si Adrian gamit ang salita. Tumango na lang siya habang ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang saglit ng katahimikan. Para kay Adrian ang saglit na yon ay mas mahaba pa sa 6 na taon na nawala. Naghihintay siya ng paghuhusga, ngunit sa halip na galit o pagtataka, ang nakita niya sa mga mata ng mga anak niya ay pag-unawa. Si Leo ang unang kumilos. Binitawan niya ang kamay ni Adrian at niyakap ito ng mahigpit. Papa! Sabi niya ang salitang iyon ay isinubsob niya sa balikat ni Adrian. Sumunod si Mia. Niyakap niya rin si Adrian. You found us! Bulong niya. Niyakap ni Adrian ang kanyang mga anak, ang 2 piraso ng kanyang puso na matagal nang nawawala. Ang kanilang maliliit na braso sa paligid ng kanyang leeg, ang pinakamahusay na pagpapatawad na maaari niyang matanggap. Mula sa kusina, pinapanood sila ni Liza. Umiiyak din siya, ngunit ang kanyang mga luha ngayon ay hindi na luha ng pighati kundi ng ginhawa. Ang bigat na mag-isa niyang pinaasan sa loob ng 6 na taon ay sa wakas ay meron na siyang kasamang magbuhat. Lumapit siya sa kanila. Umupo siya sa tabi nila at sa unang pagkakataon, ang 4 na piraso ng kanilang nasirang pamilya ay muling nabuo pinag-isa ng isang yakap sa gitna ng sala ng isang maliit na apartment. Ang katotohanan, gaano man kasakit ay nailabas na. At sa halip na wasakin sila, ito ang naging simula ng kanilang paghilom. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at malungkot na tag-ulan ay napalitan ng mainit at puno ng pag-asang sikat ng araw. Marami ang nagbago, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakikita sa labas, kundi sa loob ng puso ng 4 na taong muling bumubuo ng kanilang pamilya. Hindi na sila nakatira sa masikip na apartment sa eskinita. Pagkatapos ng mahabang pakiusapan at maraming pag-uusap, pumayag si Liza na lumipat sa isang simpleng townhouse sa isang tahimik na subdivision, hindi kasinggaran ng mansyon ni Adrian, ngunit isang ligtas at malinis na lugar kung saan may sariling kwarto, ang mga bata, at isang maliit na hardin sa likod bahay. Hindi ito regalo mula kay Adrian, na pagkasunduan nila na ito ay family home na pareho nilang pinapalago. Ang araw na iyon ay espesyal. Ika-7 kaarawan ni Leo at Mia. Ang kanilang unang kaarawan na kasama ang kanilang ama. Ang amoy ng bagong lutong spaghetti ay nangingibabaw sa hangin. Sa kusina si Liza na may suot na apron ay abala sa paghahanda. Ngunit ang kanyang mga ngiti ngayon ay mas madalas at mas totoo. Tumutulong sa kanyang maghiwa ng hotdog si Aling Rosa, na iginiit na siya ang magiging ninang ng kambal. Sa sala, si Adrian at Leo ay abala sa paglalagay ng mga lobo. Si Adrian na dati sanay mag-utos sa daan-daang empleyado ay nahihirapan ngayong magtali ng isang simpleng lobo. "Papa, not like that," sabi ni Leo tumatawa. "Look like this." Ipinakita ng bata ang tamang paraan. "Ah, you're the boss now, huh?" Biro ni Adrian ginugulo ang buhok ng anak. Sa isang sulok si Mia naman ay seryosong nagdedekorasyon ng isang malaking happy birthday banner. Ang kanyang mga guhit ay puno ng kulay. Iginuhit niya ang kanilang pamilya, si Mama Liza, si Papa Adrian, si Kuya Leo at siya. 4 na stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Maya-maya may nag-doorbell. Isang hindi inaasahang bisita. Si Doña Victoria. Nagkatinginan si Adrian at Liza. Ito ang unang pagkakataon na magkikita muli si Liza at ang kanyang dating biyenan mula nang mangyari ang lahat. Pinagbuksan ni Adrian ng pinto ang ina. Si Doña Victoria ay nakatayo roon, bit-bit ang 2 malalaking paper babag mula sa isang mamahaling toy store. Ang kanyang karaniwang matigas na ekspresyon ay napalitan ng isang halong hiya at kaba. I was invited. Sabi niya iniabot ang mga regalo kay Adrian. Ang kanyang tingin ay napunta kay Liza. "Liza, iha." Lumapit si Liza. Ang dating takot at galit ay wala na.
Napalitan niyo ng isang kalmadong pagtanggap. Tuloy po kayo, tita. Sabi niya isang maliit na ngiti, ang sumimilay sa kanyang labi. Pumasok si Doña Victoria. Tiningnan niya ang kambal. Happy birthday mga apo. Thank you, Lola. Sabay na sabi ni Leo at Mia bago tumakbo para kunin ang mga regalo. Umupo si Doña Victoria sa sofa, medyo hindi mapakali sa simpleng bahay. Lumapit si Liza at inabutan siya ng isang baso ng juice. Salamat, sabi ni Doña Victoria. Liza, I'm sorry. Ang mga salita ay tila mahirap bigkasin ngunit totoo. For everything! Tiningnan ni Liza ang kanyang mga anak na masayang binubuksan ang kanilang mga regalo. Tumingin siya kay Adrian na nakangiting pinapanood sila. At tumingin siya sa babaeng muntik nang sumira sa kanilang buhay. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang halimaw, kundi isang matandang babae na natatakot mag-isa. Tapos na po yon, sagot ni Liza. Ang importante po ay ang ngayon. Dumating ang oras ng pag-ihip ng kandila. Ang cake ay simple lang binili sa isang lokal na panaderya. Ngunit para sa kambal ito, ang pinakamagandang cake sa buong mundo. 4 sila, si Liza, Adrian, Leo at Mia na nakapalibot sa mesa. Make a wish, sabi ni Adrian. Pumikit ang kambal. Pagkatapos ng ilang segundo, sabay nilang hinipan ng 7 kandila. Nagpalakpakan ng lahat. Habang hinihiwa ang cake, lumapit si Mia kay Adrian at bumulong sa kanyang tenga. Papa, what did you wish for? Ngumiti si Adrian. It's a secret, but I'll give you a clue. It already came true. Tumingin siya kay Liza at sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon ng kanilang mga mata, ay nagtagpo sa isang tingin na puno ng pag-unawa, pagpapatawad at isang bagong pag-ibig. Isang pag-ibig na mas matatag, mas matalino at sinubok ng panahon. Kinagabihan, pagkatapos umalis ng mga bisita at matulog ng mga bata, lumabas sina Adrian at Liza sa maliit na hardin sa likod bahay. Ang hangin ay malamig at ang langit ay puno ng mga bituin. Masaya sila, sabi ni Liza nakatingin sa bintana ng kwarto ng mga anak. Masaya tayo pagtatama ni Adrian. Humarap si Liza sa kanya. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang lumang-luma at kupas na litrato ang litrato ni Adrian na natutulog sa sofa. Siguro oras na para palitan to. Sabi niya isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang labi. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang camera at itinaas ito. Smile! Umupo si Adrian. Sa tabi niya inakbayan siya. Kumuha sila ng selfie. Sa larawan, 2 silang nasa gitnang edad na tao. May mga guhit na ng pagod at karanasan sa kanilang mga mukha. Ngunit ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bigyan mo ako ng panahon. Bulong ni Liza isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. Inuulit ang mga salitang sinabi niya noon. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay ng mahigpit. Kahit gaano katagal, sagot niya, I have the rest of my life. Hindi ito isang perpektong pagtatapos. Marami pa silang kailangang ayusin, maraming sugat na kailangan pang hilumin. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa isang happily ever after. Ngunit sa gabing iyon sa ilalim ng mga bituin, habang magkatabing nakaupo sa kanilang maliit na hardin, ang kanilang kwento ay nagsimula muli. Hindi bilang pagpapatuloy ng isang nasirang nakaraan, kundi bilang unang kabanata ng isang bago at mas matatag na kinabukasan. Isang bagong simula.